bago mangyari ang suspension na yan, itong ito, hindi alam kung anong trabaho niya as SAP, Special Assistant to the President. Anton Lagdameo, how can you obey an illegal order? Ganun kawala yan. Palibasa, palaging yung tarapong yan. Kanya hindi na tama yung kanyang takbo ng niya. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, iniisa-isa na ng Administrasyong Marcos. Una na, sa listahan ni Pangulong Marcos ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito ay ang gobernador ng Davao del Norte, na si Edwin Jubohib. Ang Office of the President ay nag-utos na ng 60 days suspension laban kay Davao del Norte Governor Edwin Jubohib, ito ay patungkol daw sa mga administrative complaint na kinakaharap nito. Matatandaan, nito lang April 11, Thursday ay nagpalabas ng statement ang DILG, o ang Department of Interior and Local Government ukol sa suspension order kay Davao del Norte Governor Edwin Jubohib, na kilalang malapit na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, ay ang suspension order ay nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kasunod ng paghahain ng mga reklamo laban sa gobernador, dahil sa umano sa misuse of authority, potential oppression, at ang utilization of government funds to advance the interests of a private company. Ang ibig sabihin nito, ay ang maling paggamit ng autoridad, potensyal na pang-aapi, at paggamit ng mga pondo ng gobyerno upang isulong ang interes ng isang pribadong mga tao o kumpanya. Pero, ayon naman sa pahayag ng sinususpending Davao del Norte Governor Edwin Jubohib, ay ang mga alegasyon laban sa kanya ay puro walang katotohanan, dagdag pa nito na ang pagsuspindi sa kanya ay pure political harassment lang, at nangako ang gobernador na hindi ito bababa sa pwesto. Kasunod niyan, ay dumagsa, at nagpakita naman ng suporta ang mga taga Davao del Norte sa kanilang gobernador, at agad itong nagbarikada sa pintuan ng Kapitolyo. Agad din naman, nagpakita ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gobernador. Sa kanyang press conference ay sinabi ni Duterte, na ito daw ay paglabag sa due process of law at demokrasya, dahil basta na lang umano isinilbi ang suspension sa gobernador, at hindi man lang daw ito nabigyan ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili, laban sa mga aligasyon sa kanya. Ayon pa kay Duterte, si Edwin Jubohib daw, ay iniluklok mismo ng mga taga Davao del Norte, at hindi daw ito basta-basta tripulante lang na anytime pwedeng ialis. Dagdag pa ni Duterte, hindi na daw sinusunod ni Pangulong Marcos ang demokrasya, lumiliko na daw ang Pangulong Marcos patungo sa isang mas autoritarian na pinuno. Sa panayam naman, kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, ay inilahad nito ang buong kwento sa likod ng pagsuspend sa gobernador. Ayon kay Alvarez, nagugat daw ang lahat ng hindi tumugon ng gobernador, sa kahilingan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo, na wag ituloy ang nakatakda ng prayer rally na inorganisa ng Hukbong Maisuog, kung saan gaganapin sana sa April 14 sa mismong baluarte ng gobernador na Davao del Norte. Ayon pa kay Alvarez, ay ang Special Assistant to the President Anton Lagdameo mismo, ang pumunta sa Tagum City para makipag-usap sa gobernador, para subukang pigilan ang nakatakda ng prayer rally, pero hindi daw ito sinipot ng gobernador sa kadahilanan hindi daw maiwan ng gobernador, ang napakaraming mga tao sa Kapitolyo na nangangailangan ng tulong. Dahil daw, sa hindi sumipot ang gobernador, at hindi nakuha ng Special Assistant to the President Anton Lagdameo ang pakay nito na ipatigil ang nakatakda ng prayer rally, ay nagalit daw si Lagdameo sa gobernador, at sinabing sino ba daw si Governor Edwin para insultuhin siya, at hindi ito si Putin sa hiniling nitong meeting. Ayon naman sa Davao del Norte Governor Edwin Jubohib, ay kaya lang daw siya hindi sumipot sa hiling na meeting ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo, ay sa kadahilanan mas inuna lang daw niya ang kapakanan ng mga taong mismong nagluklok sa kanya sa pwesto, na nangangailangan ng tulong sa mga panahon na iyon. Pero, kinabukasan, ay nagulat na lang ang gobernador, nang makatanggap ito ng impormasyon na may 60 days suspension order na siya, galing sa Office of the President. Ayon pa sa gobernador ay nang matanggap daw niya ang suspension order, ay may kasama daw itong pahiwatig na bakit daw niya pinayagan ang nasabing prayer rally, na gaganapin mismo sa kanyang baluarte ito ay ang Davao del Norte. Dagdag pa nito, na agad daw may itinalaga ang Office of the President bilang pumalit sa kanya sa pwesto, ito ay si Vice Governor Carlo Oy, na kilalang kaalyado daw ng Administrasyong Marcos, at agad daw iniutos ni Carlo Oy sa mga kapulisan na agad disperse ang anumang rally na magaganap sa probinsya ng Davao del Norte. Tila mas lalo pang umiinit ang bangayan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng Administrasyong Marcos, simula sa isyu ng People Initiative,
issue ng gentleman agreement di umano ng China at Administrasyong Duterte, at ngayon ay ang issue na naman ng mga pag-organisa sa mga prayer rally. Ikaw, sino sa palagay mo ang mananaig sa bangayan ng dalawang makapangyarihang tao sa bansa? Kung ikaw ang tatanungin, saan ka papanig sa dalawang kampo, comment lang sa ating comment section kung ikaw ba ay solid DDS, o ikaw ay Marcos loyalist. At huwag din kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated ka sa mga ganitong usaping mapupulutan mo ng kaalaman. Bisitahin lang ang ating channel para sa iba pang videos na paniguradong mapupulutan mo ng aral.